Ang mga videong inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. The Shed. So I have lived in this house for close to 5 years. And I have been experiencing the weirdest things coming from my shed. Something about this shed is just giving me such an eerie feeling, I'm telling you. Si Ryan ay nakatira sa gitna ng malawak na kakahuyan at aminado siya sa mga kababalaghang nagaganap sa shed niya na nakadetach sa likuran ng mismong bahay niya. May mga pagkakataon na habang nagtatrabaho siya dito ay may mga ingay siyang naririnig na nanggagaling sa attic ng shed. You can believe me or not, I don't care, but listen to this. I'm out in the shed working on tools. Listen, if I can hear it again, dude, I swear to God, there's something up in this attic, man. I'm not getting up in here and shit. Do you fucking hear that? Dude, oh my God, bro. Oh my God, man, there's something in this fucking neighborhood, dude. Oh my God. What the fuck was that, man? There's stuff up here. Left from the previous owner. Oh my. Oh my God, dude. Oh my fucking. Hindi maikakaila ang takot na nararamdaman niya sa lugar na to dahil sa kanyang pagkaintriga at dahil na din sa request ng mga nakakapanood ng videos niya na maglagay siya ng camera sa mismong loob ng shed. Hindi niya lubos akalain na mabivideohan niya ang ilan sa mga weird activities dito. Ito ang nangyari. Makikita mo ang kusang pagbukas ng pinto sa loob ng shed niya leading to his attic. After a short while, may maririnig kang mga banging sounds mula dito. Mga tunog na as if someone is being dragged on the floor. And suddenly, you can see a balloon being dropped from the attic. Matapos nun ay maririnig mo muli ang malakas na banging sound. Kasabay nito ay ang muling paggalaw ng lobo. Pero ang nakakapagtaka dito, makikita mo mismo ang pagmanifest ng paa na parang sinipa ang lobo kaya ito gumalaw. Ngunit hindi pa doon nagtatapos dahil maya-maya lang, may maririnig ka uling ingay at bigla na lang may nahulog na basket. Then, makikita mo pang ang parang iniangat muli ang basket na to. Matapos noon, ito yung pagkakataon na tatanungin ko kayo kung nakita mo ba yun? Dahil kung pagmamasdan mong mabuti, matapos na umangat ng basket, makikita mo ang itim na kamay na nag-retract mula sa loob nito. Ito ba ang masamang espiritu na nanggugulo sa loob ng shed niya? Tuloy-tuloy ang activities dahil matapos naman nun ay maririnig mo ang footsteps sa taas ng attic, then what sounds to be a gunshot. At pagkatapos nun ay boses na nag-groan. Is this actually the event that happened in the past replaying itself over and over again? Maikli man ang video pero marami agad ang nangyari. And the most compelling part,
ay ang 2 beses na may nakunang partial apparition dito. Ang paang sumipa sa lobo at ang figura ng aninong kamay na nanggaling sa loob ng basket. Matapos mapanood ni Ryan to, nang makauwi siya ay agad niyang chinek ang attic para malaman kung sino ang may gawa nito. I'm actually scared to go in here, seriously. Like, I just got home and I saw this shit happen in my shed, man. Like, man, this is crazy. I'm scared to seriously go in here. So hey, there's got to be someone up here. You know what? I'm not even going around. Hey, there's someone up here. Hey, who's up here? Come on, I'm turning this camera around. Hold on, I gotta start. Dang it, Hey, who's up here? Boxes, wood. I mean, this stuff is old, bro. What is this? Rebuild, 2000 what? 2013. 2013, man. This sounds like what it must have fell over. I mean, this is crazy. Uh-oh, what is this? Uh-oh, what is this? Mr. and Mrs. Ronald J. Oh, whoa. I don't even know if I want to be touching that. Where's the last name? It looks like it was snapped off. Dude, that's weird. Pagpanik niya sa attic, wala naman siyang nakitang kakaiba dito. However, may nakita siyang putol na kahoy at dito nakalagay ang pangalan ng dating owner ng bahay. Then, on a separate event, habang ino-organize niya ang mga gamit sa loob ng shed, nakarinig muli siya ng mga ingay na nanggagaling sa attic at pagsilip niya, ito ang bumulaga sa kanya. All right, you guys don't believe me, and that's fine. I've been out here again trying to organize these tools. I'm going to show you what I've heard up there, and I've seen something moving. So you can believe me or you don't have to. I don't care, but watch this shit. My knees, I'm literally shaking. If you guys... All right, I got the light on. Listen to this. Listen to this. Dude, I'm telling you, man. Is anybody up here? What the? Is anybody up here? God. Is anybody up here? Hey, is it? Oh my fucking God! Nang silipin niya ang loob ng attic, makikita mo ang pagsilip ng mukha sa kanya. Maputla ang mukha and clearly it has intentions na takutin siya. So, is this face actually the spirit haunting that place? May kinalaman ba to sa pangalang nakita niya at ito ba ay ang biktima ng narinig mong gunshot sa loob ng attic? Hindi nga ba matahimik ang kanyang kaluluwa kaya patuloy ito sa pag-terrorize sa kanya? So what do you think? Ikaw na ang magpasya. Scream in the Appalachian Trail. Sa videong ito, isang babae ang nasa trail ng Appalachian Mountain at pinapakita lang nito ang laki ng ugat ng isa sa punong tumumba dito. Sa una, makikita mo pa kung gaano siya ka-relax ngunit hindi magtatagal. Mapapalitan ng takot ang nararamdaman niya. Guys, look at this. Look at this behind me. That is a tree. The roots of a tree. It fell. It done fell over. It fell. It done fell over. I'm on the Appalachian Trail. And I just heard a voice. No, I didn't. Let's go. Come on. Let's focus on the tree. Look at this! Wow! So big! Come on, Coda. So big! Wow!
So big. Straight to the car. Habang dinidiscuss niya ang nakita niyang tumumbang puno, bigla niyang narinig ang malakas na sigaw ng batang lalaki. It. Bahagya siyang napatigil nang marinig niya to at sinabing nasa trail siya. Pero ayon sa kanya, wala siyang nakitang ibang tao sa trail ng mga oras na yun. In her disbelief, she tried to deny what she heard. Pero habang kinocompose niya ang sarili niya, narinig niyang muli ang sigaw ng bata. This time, she can't deny it no more. Although patuloy siya sa pagsasalita, makikita mo pa din ang takot sa mukha niya. Ang boses bang narinig niya ay ang tunog ng batang nanghihingi ng tulong sa kanya? Kung tinuntun niya ang boses na narinig niya, ano kaya ang makikita niya? Pero katulad niya, hindi ko din gugustuhin na malaman kung ano yun. Unfortunately, after this, wala na tayong naging update pa. Glitch. Ibinahagi ni Naya ang nangyaring kakaiba sa bahay nila na na-encounter ng kanyang asawa. Usually, ang content niya is all about their family at wala talagang about paranormal. Dagdag pa niya, skeptic ang asawa niya about supernatural stuff. Pero isang gabi may nakita ang asawa niya na hindi niya maipaliwanag. It's bath time. Woo! It's nice and fresh in here. Was that Darla? Who just walked in here? No, someone just walked in here. And then the rug was moving. You didn't see it? Pagpasok ng asawa niya sa kwarto, ang una niyang napuna ay ang kakaibang lamig dito. Then all of a sudden, biglang nag-glitch out ang camera. Kadalasan na nangyayari to during a strong electromagnetic field na madalas related sa paglabas ng mga paranormal entities, ghost or spirits. Ang sabi niya nang mag-glitch ang camera ay may nakita ang asawa niyang dumaan sa hallway at nang maayos ang camera, makikita mo ang paggalaw ng carpet nila dito. Noong una, ang akala niya ay ang aso nila yon. Pero pagsilip niya sa hallway, wala naman siyang nakita. Napasabi na lang siya at napatanong kung nakita din nila ang nakita niyang naglakad sa hallway. Pero tahimik ang lahat dito at nagtataka. Did he really see something unusual that night? Ito din kaya ang dahilan sa pagkakaroon ng glitch ng camera? Ikaw na ang magpasya. In the woods. Sa videong ito, isang lalaki ang naghahanda sa kanyang munting paglalakbay. Chinecheck muna niya kung kumpleto na ang kanyang mga gamit bago siya umalis. Isang routine check na essential lalo na sa mga long drive para siguraduhin wala siyang nakalimutan. However, he is not alone and this is what the CCTV captured. Nakita mo ba yun? Habang tinitignan niya ang mga kagamitan niya sa trunk ng kotse, bigla mo na lang makikita ang paglabas ng imahe ng lalaki mula sa puno. Kakaiba at may pagka-transparent nga ang itsura nito. Unusual din to dahil kung titignan ay parang walang suot na damit ang entity. Ito ay huminto at yumuko sa tapat ng lalaki pero hindi niya ito napansin. Makikita mo ang biglang paglaho ng imahe at patuloy lang ang lalaki sa ginagawa niya. Matapos niyang isinara ang pinto ng sasakyan niya, mapapansin mo pa ang paglabas ng dalawang kamay sa ilalim ng kotse na tila inaabot siya. Is this one of the spirits that roam the forest at ito nga ba ay sumama sa kanya? May significance ba ang ginawa nitong pagbaho sa harapan ng lalaki?
At ano kaya ang dahilan kung bakit drawn ang espiritu sa tao na to? Pero ano sa tingin nyo? Is this a real paranormal video caught on cam? O minanipula lang ng uploader ang footage? Kung ano man to, hindi maikakaila na sobrang creepy talaga ng nakita sa video. Crying Lady. Isang ka-goosebumps natin ang nagpadala ng kanyang video tungkol sa kakaibang nangyari sa kanila ng mga kaibigan niya. Ang videong ito ay kuha noon pang 2022. Ayon sa kanya, mga OFW sila sa Qatar at normal lang ang kasiyahan sa bahay lalo na tuwing day off nila. Ginagawa nila ito para makapag-relax at maiwasan ang pagka-stress sa trabaho. Pero bukod sa lahat, para maibsan ang pagka-homesick nila, sinamahan din nila ito ng pagkanta. 2:00 na ng madaling araw yon. At habang kumakanta ang isa sa kanila, may nakisabay na din pala sa kanya. Sa gitna ng pagkanta niya, maririnig mo ang pagsabay ng tunog ng umiiyak na babae sa kanya. Aakalain mo na isa lang ito sa mga kasamahan niya nung madaling araw na yon. Pero ayon sa kanya, wala sa mga kasamahan niya ang umiyak at lahat sila narinig ang tinig ng babae. Dahil dito napahinto ang lahat sa ginagawa nila at sinubukan nilang ulitin ang kanta para tignan kung nasa music mismo ang pag-iyak. Ngunit nang i-rewind nila ito ay wala naman silang narinig na kakaibang boses. Umiiyak eh. May multo be. Pag walang umiiyak dyan, patay tayo. Ano ba yung Alam niyo po, may ano? patuloy na May ito. tao? Yung may taong parang version? Wala. Wala, karaoke na yan eh. Wala, karaoke yan. Umiiyak na bata. Pinapatipid na kita eh. May sinabihan mo ba ako? Oo. Sabi ko malakas. May umiiyak. Meron ba? Meron nga, ako nga narinig ko. Kaya ko May umiiyak. Yung nakikita niyo. Ako lang yan. Ako meron. Meron talaga siya, girl. Nakita ko na noon, parang wala ba kayo? Ako'y Babae mo? Maganda? Mabait naman siya. Padala siya dyan sa kalang sa kwarto nila. Saan kwarto ko? Meron nga, babae. Ako pwede lagi gising ng madaling Tapos ako. Meron lang, pinapatigil na kayo. Nakatawi yun sa Mga nabubulahaw na siya, katotoo. Walang version eh. Okay, sorry po. Manatigil na. Dito napagdiskusyonan ng grupo na multo nga ba ang narinig nila at sa huli napagdesisyonan nilang itigil na muna ang kasiyahan. Dahil sa malalim na din ang gabi noon, pinagparamdaman na nga ba sila ng kaluluwa sa bahay na yon dahil nabubulaho na siya sa ingay ng magkakaibigan? Sa huli ay humingi na lang sila ng tawad sa ingay nila nung gabi na yon. Pero ano sa tingin niyo ang nangyari? Ang iyak nga bang narinig nila ay gawa ng kaluluwa para patigilin na sila sa ginagawa nila? Katulad ng dati at lagi kong sinasabi, ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com.
at Facebook page. Check out our TikTok page na din at Goosebumps Top 5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi.